شكرا MC. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. First and foremost is our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala and our respect to our distinguished guests and visitors, to the Chief Minister of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Honorable Ahod Balawag Al-Hajj Murad Ibrahim, represented by His energetic Senior Minister, Honorable Abu Nawas Maslamama, sir, and to the Chairwoman of the Bangsamoro Women Commission, Honorable Ma'am Bainon Karon, ma'am, and to our keynote speaker, Miss Mishael Padilla, ma'am, and sa lahat ng mga visitors natin na nanggaling pa sa iba't ibang ministro at ahensya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, on behalf of the Bangsamoro Mufti, His Eminence Abdul Rauf Adim Jalani, and on behalf of the Bangsamoro Darul Ifta Office, gusto ko pong ipaabot sa inyo ang isang pinaka-warmest na salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نجتمع اليوم, we are gathering today sa isang masabi nating not just a domestic but international event, Hijab Day. And actually, mayroon pong speech ang ating butihing mufti, kaya lang nakasulat po ng Arabic. So ang gagawin nating itatagalog na lang natin inshallah sa abot ng ating makakaya. Al-hijabu alamatun fariqatun biwujud al-Islam. Isa sa pinaka madama natin na mayroong mananampalatayang Islam saan mang pook, saan mang bansa, ay kapag nakakita ka ng isang babaeng nakahijab. Di ba? Anumang pook, anumang bansa na napadoon ka o nakapunta ka doon, kapag may nakita kang babaeng nakasuot ng hijab, automatically papasok sa iyong kaisipan, mayroong Islam dito sa bansa na ito. Kaya pasalamat kayo mga kapatid naming mga babae, isa kayo sa pinakamalaking palatandaan na paggilanlan na mayroong pananampalatayang Islam at mayroong mga Muslim na mananampalataya, saan mang pook na doon kayo ay makikita. Ang tunay na mananampalataya at ang tunay na Muslima, true believers and a genuine Muslims, is not just celebrating the hijab, but rather promoting and conveying it by way of practicing it. Tatbiq. So bilang mananampalatayang mga Muslima, hindi lang natin sineselebrate itong Hijab Day, bagkus we are promoting, pinopromote natin ito, na isa sa pinakamalaking syaira, pinakamalaking symbol ng pananampalatayang Islam, and conveying it, at ito ay, we are conveying to wear hijab by way of practicing it sa pamamagitan ng pagtatbik natin o di kay pagsasagawa natin ito. Al-hijabu ramzan lil-iffati wat-taharati wa hirasati al-fadila. Hijab is a symbol of chastity and guardianship of virtue. Bilang Muslima na nagsusuot ng hijab,
nagsusuot ng tarha, ito ay hindi lang pananampalataya at not just part of our belief. Ito ay protection, ito ay honored sa inyong mga kapatid naming mga Muslima. Ano pala ang tinatawag na hijab? Kalimitan kasi, ang pagkakaalam at pagkakaintindihan lang natin sa hijab ay kung ano ang nilalagay ng mga kapatid naming mga kababaihan o kung ano ang inyong nilalagay sa inyong mga ulo. Hijab, ang hijab ay hindi lang tarha, hindi lang niqab, hindi lang burqa, hindi lang turban. Ang hijab ay yung lahat ng naibabalot mo sa sarili mo bilang isang mananampalatayang Muslim. Yun ang tinatawag na hijab. Laysa al-hijabu faqat, hijabur ra's. So ibig sabihin, hindi lang ang hijab kung ano yung nilalagay natin dito sa ulo natin. Bagkus lahat ng veil na pinoprotektahan ang buong katawan ninyo na mga kapatid namin kababaihan, yun yung tinatawag na hijab. Bakit kayo naghihijab? Bakit kayo nagsusuot ng hijab? Ito ba ay tradisyon lang? Ito ba ay fashion lang? No. It is a part of our belief as a Muslim. Unang-una, kautusan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amrun Rabbani. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Kautusan, ordinance from Allah subhanahu wa ta'ala na nagsasaad. Sinabi niya, O Propeta Muhammad, sabihin mo, sambitin mo at ipag-utos mo sa mga mananampalatayang mga Muslima, mananampalatayang mga babae, yaghdudna min absarihinna, lower their gaze, ibaba nila ang kanilang mga paningin. Ibig sabihin, huwag silang tumingin sa mga hindi karapat-dapat. Wa yahfadna furujahunna, at protektahan nila ang kanilang private parts. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, at wag na wag nilang ilabas at ipakita ang mga aura nila na hindi kailanman pwedeng ipakita sa mga non-mahram to them. Pangalawa, an-nahyu an tarkil hijab. Ipinagbawal sa atin ng kataas-taasan na lumikha sa atin na si Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin isagawa o hindi natin isuot itong hijab na ito. Sabi ni Allah sa suratul Ahzab, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Pinagbawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga asawa at ang mga anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga kababaihan na doon sila sumunod sa mga sinaunang mga kababaihan na hindi nila pinoprotektahan ang kanilang mga sarili. Pangatlo, labasul hijabi alamatul imani was sitron. Ibig sabihin, ang pagsusuot daw ng hijab, palatandaan yan ay ikaw na tunay na mananampalataya. Wasitr at proteksyon sa iyo na kapatid naming babae. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter ng Al-Ahzab, Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna, dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. Utos sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, galing kay Allah subhanahu wa ta'ala para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabihin niya sa kaniyang mga asawa at mga anak ng mga babae at ipag-utos niya sa mga babae at mga asawa na mga mu'minin, mga believers, yudanina alayhinna min jalabibihinna, pahabain nila ang kanilang mga kasuutan. Dhalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain, upang sila ay maprotektahan at hindi sila mabastos. And lastly, mga kapatid na mananampalatayang mga Muslima, ang hijab daw or ang pagsusuot ng hijab, wear hijab and you will be protected, honored, respected, and rewarded. Shukran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, shukran, Ustads or Sheikh Abdul Kahar Musa, the spokesperson of the Bangsamoro Darul Ifta. Alhamdulillah, at tayo ay nakarinig ng kaunting words of wisdom coming from the Bangsamoro Darul Ifta. Inshallah, isa puso, isagawa natin kung ano man yung mga narinig natin kay Sheikh, no? For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and inshallah, may we all be hijabis, unsilenced, unshaken, and unwavering in our love for Allah subhanahu wa ta'ala.